Dear brothers and sisters in Christ, let me begin our homily with the following. Bato-bato sa langit, ang tamaan ay huwag magalit. Alam nyo, there are many of us na may hindi magandang pag-uugali. Anong pag-uugali yan? Example, magkaibigan, nakita, uy Mare, birthday ko sa linggo ha, pupunta ka, merong birthday party sa bahay, aasahan kita ha. Sasabihin naman ng isa, uy birthday mo pa daw, hayaan mo, pupunta ako. Dumating ang birthday party, hindi pumunta ito. Maraming ganyan, nangangako, pupunta, a-attend, pero hindi naman tinutupad. Bakit ko binanggit ito? Ay ito, ang happening sa gospel. The king prepared a banquet, invited many, but they refused to come. Ang daming mga dahilan. First, of course, they refused to come. Pwedeng magmarites ng konti. Marites ito. Bago namatay ang Queen Elizabeth II, may kinuwento siya sa akin. Huwag niyo akong pakialaman kasi kwento ko ito. Anong kwento ng kaibigan kong namayapa na Queen Elizabeth II? Ganito yon. Many years ago, merong pelikula, may film about her na ang gumanap ay famous British actress na napakagaling. Kuhang-kuha niya ang mannerisms, lahat tungkol kay Queen Elizabeth. Tuwan-tuwa, sabi nga sa akin ni Queen Elizabeth, tuwan-tuwa ako dyan kaya. Sabi ko, really? Oo. Ay kako, Your Majesty, what did you do? Ang sabi naman ni Queen Elizabeth, well, I invited her on a one-on-one dinner with me at Buckingham Palace. Uy, sabi ko, Queen, that's great. Why did you not include me? Sabi niya, one-on-one nga eh. But you know what happened? She told me, I was very sad because she refused my invitation. Sabi ko, ano? Reyna ka? Ni-refuse ka? Kung ako yung kako, doon ako matutulog para hindi malate. Yeah. This is what the gospel is all about. God invites all of us to the wedding feast of His Son in heaven. But many of us refuse. Ang daming dahilan. Sabi nga sa gospel, may negosyo dito, may farm dito, may ganun, may ganun, may ganun. Minsan nga nag-excuse yung isang trabahador, employer sa kanyang amo. Ay, please excuse me from work today because, why? I have to attend the funeral of my grandmother. Aba, hindi ba ka mamatay nung isang taon ng grandmother mo? Ano, may sapusa ba yan? Ang daming dahilan. Hindi ba may kasabihan tayo, pag ayaw, maraming, pag gusto, maraming, ayan, ito. Kaya ito ang ikinagalit ng hari. And ito rin ang dinadamdam ng puong may kapal. Lahat tayo kinukumbida ng Panginoon, come to me. Lapit kayo sa akin. I will give you rest. Pagiginawahan ko kayo. I will help you. I will console you. Pero maraming ayaw, wala akong time dyan. Wala akong time sa panalangin, wala akong time sa kumpisal, wala akong time magsimba, marami akong inaasikaso sa buhay na ito. Pasensya na lang, Lord, pasensya na. Busy ako. Ay, malungkot yan. Kung gaano kalungkot yung pag-refuse ng actress sa aking kaibigang Queen Elizabeth II, ay masigit pa yan kung nire-refuse natin ang invitation ng Panginoon. Huwag naman sana at ilayo ng Panginoon Diyos sa atin na i-refuse natin siya.
Kuminsan, nafe-feel natin, uy, magsimba ka. Kuminsan, nafe-feel natin, uy, magdasal ka. Uy, magpatawad ka. Uy, maging generous ka. O mangumpisal ka. Lahat na yan, invitation yan ng Panginoon. Let us not refuse the calling of the Lord, because that is for our own good. In Jesus' name, amen? Pangalawa, point sa gospel, di hindi nga dumating yung mga in-invite because they were not worthy to come. Let us hope and pray that we are all worthy to enter the kingdom of heaven. Amen? Pangalawa, di sabi nga nung hari, kung ayaw nilang dumalo, then let's call everybody in. Everybody na, lahat na. Which is a reminder for us, Jesus came to save the chosen people first, the Israelites, the Jews. But not only the Jews, but everybody else, including ourselves. Praise and thanks be to God. So Jesus is the Savior of all mankind. Amen? Ngayon, sa wedding feast, in-inspection ng mahal na hari yung kanyang mga bisita at may nakitang hindi nakabihis ayon sa wedding banquet rules. Di ba tayo ngayon, pag may wedding, may invitation, nakalagay pa doon, attire, formal attire, barong or suit, yung Amerikana. Or ladies, formal, evening dress. Meron pang RSVP, you reply kung hindi ka darating. And so, kasi binibilang yun. Kung darating ka sa wedding, usually sa mga hotel yan mga hotel na malalaking hotel, i-register ka pa, hahanapin po pa yung pangalan mo. Father, sa table number 5 po kayo, magkakasama kayo ng ibang mga pare. Sabi ko, ako lang naman nagkasal. Sino yung mga paring yun? Father, sama-sama na po kayo. Okay. Ngayon, supposing na may pumasok doon sa wedding hall na nakasando, naka-shorts, at naka-sandals na pang beach walk. Anong mangyayari doon? Di ba kaya yun? Nakabihis tayong lahat. Tapos ito nakasando, naka-shorts, naka-beach sandals. Uupo doon sa table number 2. Di sasabihin di ba may mga wedding, anong tawag dyan? Mga wedding, yung mga Panginoon ng mga wedding banquet na yan, yung marunong pa sa iyo. Ito. Anong pangalan nun? Mga wedding, coordinators. Alpasan na ika ang mga paru-paro. Alpasan na ika, hindi ika magsisimula kung hindi inaalpasan ng mga paru-paro. Ang daming mga ganyan. Anyway, sasabihin nung wedding coordinator, excuse me, sir, out of place po kayo dito. At sa puwera po kayo kasi tingnan ninyo lahat ng mga wedding guests nakabihis, kayo nakasando. At kung mag-refuse yan, ano sasabihin ng makapangyarihang wedding coordinator ng paru-paro? Guard! Ayun. Di hihilahin ka pa ng guard, kahiya-hiya ka pa, at doon ka pa sa labas. Itong ibig sabihin ng Panginoon. Lahat tayong kinumbida sa kaharian ng langit, dapat handa. May wedding garment. At ano yung wedding garment na yan? State of grace. Malinis ang puso at damdamin natin. Wala tayong kasalanan, wala tayong pagkukulang, wala tayong ikahihiya sa harap ng Diyos, at tayo walang ikahihiya sapagkat ginampanan natin ang tungkulin natin sa ating kapwa ayon sa tagubilin ng Panginoon Diyos. Wala tayong bahid ng kasalanan, nagsikap tayong magpakumbaba, nagsikap tayong gumawa ng mabuti. Yan ang wedding garment na ngayon sana ay simulan na nating suotin para kung dumating ang panahon na hindi natin inaasahan at tawagin tayo ng Panginoon, ay sasabihin ng mga anghel, uy, naka-wedding garment, papasukin yan. Naka-wedding garment yan Yun ang ating kapalaran. Yan mga kapatid, ang tagubilin ng Ebanghelyo.
Nawa, hindi lamang natin ito pakinggan, kundi ating isabuhay. Una, invited tayo ng Panginoon. Say yes to the Lord. Yes, Lord. Maaasahan mo ako. Darating ako. And second, let us wear our wedding garment, state of grace, malinis na konsyensya, budhi, puso, buhay. At nang sa ganon, maging dapat tayong mapapilang sa mga inanyayahan ng Panginoon sa buhay na walang hanggan. Amen.